Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is your service Mr. KGB Crypto at ito na naman tayo sa ating ritual. Today is February 6, Tuesday. Alas 2 na ng madaling araw guys. So galing ako opisina at maraming meeting kaya ito sumaglit tayo para mag-stake ng AXS. So dating gabi, ilang taon na rin, ilang buwan na rin, 1 year na rin mahigit na nag-i-stake lang tayo ng AXS natin. Ito po yung wallet, makikita nyo po yung mga galawan dyan guys. So ang gagawin natin, claim lang. Niisip ko kung anong bibilin ko, RON ba? Kasi bumagsak yung RON eh. RON ba yung bibilin natin o Berry? By the way guys, si Berry pala, may usap-usapan yan. Actually, confirm na magkakaroon ng Pixel, magkakaroon ng sariling token, Pixel token, parang ganon. So, yung Berry, yun yung magiging utility token niya. So, parang SLP. So, yun, nakakalungkot. Pero, ganun talaga. Pero, check natin kung ano mang mangyayari sa mga susunod mga kabanata. Claim muna natin to guys. Okay, so, alright. Check natin nga ano ba nangyayari sa mga kakriptuhan. Si Ron guys, na-add na siya sa Binance ha. So si Ronin, na-add na siya sa Binance kanina. Okay. So positive, syempre positive yan sa community ng Sky Mabis, ng Ron, ng AXS. At sa Ron Chain, yung syempre yung gumagamit ng Ronin. Ayan, 160 plus siya. So, kadalasan kasi guys, pag na-add sa Binance, bumabagsak talaga. Yun ang history talaga niyan. Eto, mga whales yan, no? Nalaman nila na pa-add na sa Binance. Kaya, bam! Binagsak pa at babagsak pa siguro yan. Para syempre, yung mga whales makabili sa ilalim. Ganun naman lagi, guys. So, eto, time to, time to sell. Kumbaga, sell high, buy low. So, pag nag-sell sila dyan, kung babagsak pa man yan mga sa susunod na mga panahon, mga ilang araw mula ngayon, doon sila bubulto ng bili. Yun yung mga karakas na ginagawa ng mga whales ng crypto. So, ayun. So, alright. Check natin ang mga galawan. Ayan. Maganda rin bumili ng RON kasi bumagsak no? Ano ba? Ang hirap mag-isip ngayon guys. So, bago yon, stake muna natin yung mali ata ako na napindot. Tama ito. So, stake muna natin yung 20. Yung natitira, I don't know kung ibibili ko ng Pixel or ng Berry or Ron na lang. Maya-maya makapag-isip tayo kasi hindi ako nag-online halos buong araw. Kaya ngayon ko lang nakikita itong mga to. So, meron tayong update ngayon na meron 40,582 na AXS February 6, 2024. Okay, ano pa ba ang galawan? Check pa ulit natin. Ayan, ang top search ngayon. Ito, mga top search. Yan, si Ron. Pero bumagsak. Ganun naman kadalasan. Si Bitcoin, halos ganun pa rin. Wala naman nagbago. Ang umangat ngayon, ito si TKX. Si Su, yan, si Link, yan. Kanya-kanya talaga ng use case guys sa pag-angat ng crypto. So meron na tayong 12,584 na naka-add dito sa CoinGecko ng mga token. Grabe no, bilis umangat kasi nga pag pa-bull market guys, ang dami mga gumagawa ng program, sumasabay sila sa daloy. So yung mga nabibiktima na iba ng mga crypto na bigla na lang nawawala parang bula. Ayun yung mga first na mga investor na ngayon lang nakilala si crypto, mga 2 months, 3 months or alam mo yun. Or yung iba din, siyempre nagbabaka sakali makahunt ng mga meme coin or mga mura na value ng token at doon sila bumibili. So hindi rin naman masama yun pero kadalasan kasi lalo na nung nag-start ako 2015, 2016, ang dami sa top 100 na yung iba dito wala na. So, ilan lang natira. Yung iba mga bago. Pero ito mga to, hindi yan nawawala. Ayan. Sol. So,
tingin lang kayo dyan sa top 20 kung bibili kayo ng crypto, guys. Medyo, ayun, basa na tayo siguro ng mga comment para medyo makapag-mekos na tayo mamaya kung anong gagawin natin dun sa ating natitirang AXS. So, shoutout po pala, guys, sa 350 subscribers. Yun. So, meron na tayong 350. Congratulations sa atin, guys, sa ating lahat, syempre. Sa mga bumubuo ng comment section natin na laging present always, syempre, si Mr. _incognito present. Okay, listed na daw. Yun, tama, sir. Listed na nga si Ron. Okay, 2 weeks Axis Snap. 2 weeks na ata akong nanonood sa Lods while grinding Origin. Ito yung radio ko, haha, na napagawa ako YouTube account para madali na hanapin yung upload mo. 349 subscriber. Thank you so much, Lord. Shoutout sa'yo, Axis Snap. Okay, BTC Gauti, silent watcher and reading mo ako, sir. At na-inspired ako sa mga turo mo about crypto, business, at sa health. Asensya na. Dito sa pang 94, may mga nabitawan tayo mga health dyan, guys. Thank you. Shoutout sa'yo, Sir BTC Gauti. Okay, Han Kuri, present Lods. Present, good day po. Okay. Kay Toby-TB7511, Idol, yung liquidity pool is may nakukuha ka na certain percentage pag may nagtitrade na berry. Correct me if I'm wrong. Actually, sir, hindi ko siya lutang ako ngayon. Hindi ko maisip to. Wala kasi siya dito eh. Hindi kagaya nung nakasanayan ko na sa pagpa-farm ng katana dito sa Ron and AXS dati. Diyan makikita nyo naman sa mga unang video. Meron dyan, guys eh. Ito kasi nandito siya. I don't know paano ko to gagawin na kasi ilang percentage lang to. Nalimutan ko pala, sorry. Kahapon kasi to parang project ko dito sa analytic ata nakikita to. I-browse natin. I-mekos natin, mga insan. Kung ba't ang bagal? O dahil siguro ang dami gumagamit. Mataas naman ko eh. Ayan, token pair. Ayan, berry. So, pair, yan. Ito yan So, pumapatak siya na 170 per year. Ayan, 173. APY ba to? Hindi, year fees. Ayan siya. So, pag pinindot mo yan, liquidity. Ang hirap kasi, guys, pasensya na kayo. Siyempre, hindi naman lahat ng manonood titignan lahat ng mga pinagagawa natin eh. Nakakahiya naman. Sayang oras ng buhay dito. By the way, balikan ko to, sir, ha, kung paano to, yung sa berry. Okay, sa alright. Next tayo. Siyempre, Sir Phoenix. Sir, good day po. As lang po kung may burning po ang AXS token at ano po ang hold nyo po na token na may burning mechanism. Kadalasan kasi mga burning mechanism ng mga token, good news din nun sa pag may mga burning mechanism yung token, syempre yung tawag dito, yung supply bumababa. Ngayon, kung walang burning mechanism, depende yun sa community kung ano bang naka-attach doon na kunyari si Polygon. Ito, may mga fee kasi yan, kumikita sila dyan sa mga fee dahil meron tong chain, Polygon chain. So, ito yung supply niya, circulating supply, unti na lang maubos na pala to, no? So, depende sa mga program. Bawat token kasi, guys, sa dami ng mga token na to, kanya-kanyang use case yan. Ngayon, kadalasan yung may mga burning mechanism, may mga NFT game, may mga laro. Dito naman sa laro ng AXS, dito sa AXS token, ang may burning mechanism dyan, yung utility niya, yung SLP. Pero hindi na kasi ako naglalaro nito ngayon. Alam ko may mga burning mechanism din sila nilalagay dito. Kasi parang pag nilaro mo, may reward ka na AXS. I don't know kung, or pag
magbe-breed ka ata dati kasi ganun, isang i-exercise puro SLP. So, ibig sabihin, bumabalik yun sa owner. Then, nasa sa kanila kung paano nila i-burn yun. Pwede nilang i-diretso sa dead wallet or mapupunta mismo sa kanila sa wallet ng developer. Or babalik siya dun sa pinaka-solidity na supply. I mean, sa wallet. Okay, so, ayun, yun, sana nasagot natin. Depende yun, guys, sa iba-ibang token. Sa mga hold ko na may token na may burning mechanism, madami ako naka-hold na token na na mga NFT, na mga, may mga gaming. Yun na nga, sana ba yun? Portfolio natin. Ito yun, nasa 3 million mahigit. Itong linagay ko dito. Sa iba-ibang exchanger to, guys, ha. So, ayun, bumagsak na nga siya. Pero ito, mga CDFI, yan. Iba-iba. Ito, may mga program din ito ng si Big Time. So, si Sidos. Kanya-kanya kasi yan, guys, eh. So, bawat may-ari niyan, iba-ibang utak, kumbaga. So, may mga gaming na may mga burning mechanism, may mga sugal na yun ang category, may burning mechanism. Pero syempre, aangat pa rin talaga kung mayroong burning mechanism yung community. Dahil pag nasusunog o napupunta sa dead wallet yung supply, mas tataas ang value ng isang token. Tapos lumalaki yung community. Yun ang pinakamaganda siguro. Sana magawa ni Axie yan at mapagplanuhan or maisipan niya ulit yun na mapataas niya tong value na to, value ng excess. Syempre, pag tumaas yan, isa tayo sa magbe-benefits niyan. Okay, Spark Life 14 present sa Ritual Lodge. Okay, Pau 1228 present, sir. Nakapag-try na po ako. Nakapag-try na po ba kayo ng crypto node? So, yes, sa Gala dati. Nasa 5 million pesos ang dun eh. Node, pero bumagsak kasi. So, maliban dun, hindi na ako nag-try ng iba, sir. Staking na kadalasan lahat eh. Okay. Kasi ibang mga token nagbebenta sila ng nodes, parang mining na rin siya. So, parang proof of stake or kasi dati proof of work yung mga mining tapos naging proof of stake. Tapos yung nodes, yan. I don't know, hindi ako masyadong expert diyan kasi isang beses lang ako bumili. Kaya ayun, nagmalis din tayo diyan eh. Kasi malaking amount yung dito ang involved. Okay, guys, gandang tanghali, Lods. Gandang tanghali din po sa inyo. Okay, si Sir J _ Alipala. Present, sir, from Laguna. Shoutout po sa inyo. Okay, Sir Instinct. Present, sir. Nakagawa na ako ng dream board ko. Yun, guys, sa 350 subscriber. Gawa po kayong dream board. Mas maganda sa board talaga. Yung parang, yung kulay black. Yung siguro mga 1 metro ang lapad nun. Or kalahating metro. Yun, dun ka magdidikit, magugupit ka sa magazine ng mga gusto mo. Kasi pag wallpaper lang, okay na rin yan. Pero advantage pa rin pag ganun. Yun kasi yung tinuturo dun sa Giancarlo, law of attraction. Okay, naka-wallpaper, naka-lock screen, nakuha ko lahat ito after, ito. Makukuha, yes, positive agad. Makukuha ko lahat ng ito after 5 to 10 years. Let's go. Yun. Sabi nga nila, guys, kung tao, di ba bilang tao, nagre-result yan, kung anong kinakain mo, magdedepende sa katawan mo. Siyempre, I mean, kung healthy yung kinakain mo, healthy din yung katawan mo. So, kung healthy yung finifeed mo sa mind mo, mga hindi negative thoughts, mga positive thoughts, parang ganon, ito, kagaya nito, advance. So, parang ina-attract niya na mangyari sa kanya, finifeed niya na agad yung mind niya na itong mga pangarap niya sa buhay niya is mangyayari. So, yun lang. So, instead, sabi nga, instead na manood ka ng puro drama, 'di ba? Na puro drama na wala namang maitutulong yun sa'yo. Magiging madrama ka lang sa buhay. So, dapat panoorin mo yung mga magmo-motivate sa'yo, yung may matututunan ka. Kasi maiksi lang, guys, ang buhay. Balikan nga natin yung computation dito ng oras, 'di ba? So, kung titingnan mo, kung 69 lang daw yung average ng Pilipino, minus natin yung, kung edad mo ngayon, 40, sabihin natin 45, may 24 years ka na lang sa mundo. So, hindi natin sinasabi, guys, na
Base lang to doon sa sa statistics na yung Pilipino daw nasa 69 years old lang ang niya, parang buhay. So mas mahaba-haba onti yung babae, yung lalaki 69 or 68, ganun. So kung 45 ka minus 69 minus 45, 24 years ka na lang. Times mo yan sa 365 days. So meron ka na lang 8,760 days na mabubuhay sa mundo. Tapos nilalaan mo pa yung mga bagay na walang kwenta, kung ano nung pinapanood mo na wala naman natututunan, or pinapakinggan, or sinasamahan, or kinakausap. Sabi nga ni Bea Alonso, ayaw niya daw makisama, or dun sa mga, di ba parang nai-issue nga yun, naghiwalay na, ayaw niya daw makisama sa mga taong na naririnig niya sinisiraan yung iba. Kasi baka daw isip niya pag nakatalikod siya rin sisiraan. So, kung may mga ganun tao kang nakakasala mo, layon mo sayang oras ng buhay doon, guys. So, by the way, mabalikan natin ito, 8,760 kung 45 years old ka na ngayon, ha. Compute lang tayo, guys, kasi numbers don't lie naman yan. So, meron ka daw 8,760 days. Ang tanong, hindi ka naman buong 24 hours magtatrabaho, di ba? Siyempre, kailangan matutulog ka. So, parang sa 24 hours, divide mo yun sa ilang 8 oras lang yung 3. So, yung unang 8 oras doon, itutulog mo, di ba? So, 16 na titira. Yung 8 oras doon, babiyahe mo papuntang trabaho, manonood ka ng TV, magpe-prepare ka, marami kang magsi-cellphone. Ang dami mong pwedeng gawin sa 8 oras na natira. Tapos yung 8 oras trabaho, yung iba yung nag-overtime pa. So, kung mapapansin mo, i-divide mo to sa 3. I-divide mo yan sa 3, guys. Kumbaga, yun lang yung 2,920 days halos ka lang may extrang 8 oras. O sabihin mo na lang na times 2 na lang yan kasi kung 16 hours. So, meron ka na lang 5,840 days para kunin yung pangarap mo. Alam mo yun, para gawin yung mga gusto mo sa buhay mo, i-enjoy mo yung sarili mo. Pero yun nga, kung hindi naman ka financially, talaga, paano mo may enjoy, diba? Paano ka makakatulong kung wala kang pera? So, hindi ka naman mukhang pera, pero kailangan mo ng pera. Sabi nga, money is like an oxygen. So, kumbaga, pwede ba yun na mamasahe ka? Ito po bayad oxygen, di ba? O ito po bayad libre lang. Hindi naman pwedeng ganun. Lahat tumatakbo ngayon pera. Mali lang kasi tayo ng ewan ko, sa paniniwala kasi yan eh. Pero sa panahon ngayon, guys, masarap kung mayroon kang pera. As in, masarap. Mas marami kang matutulungan tao. Mas madadala mo sa mga lugar na mga gusto ng pamilya mo sila, 'di ba? So, ayun. So, kung 45 ka na, ito lang, 5,840 days. Ngayon, ang tanong, saan mo yan dadalhin? Saan mo yan ilalaan yung mga oras na yan? Ano ba yan? Napakwento na naman ako. Pasensya na kayo. By the way, ayun, shoutout po kay Sir Instinct. Ito, positive. Laging present yan. Sir Jerwin the Great, present ulit, Lord. Shoutout po. Shoutout sa'yo. Sir Neil, kumusta? Present, sir. Everyday routine. Okay, Sir Jomel Santos, 1933. Ilang taon ka na po pala kayo, boss? If you don't mind, thanks. Secret. Medyo line of 30s pa lang, mahigit. 30s, 40s. Malayo lang. Basta, secret. Pasensya na. Hindi naman tayo ganun katanda. Hindi naman tayo ganun kabata. Nasa middle pa lang tayo, guys. So, marami pa tayong opportunity na pwedeng i-grab. Marami pa tayong pwedeng matulungan tao. So, ayun. Makapag-create tayo ng impact sa mundo ng crypto or sa mundo ng YouTube. Makapag-inspire tayo ng marami. So, shout out sa'yo, Sir Jomel. Ron Birdsberry Farming, bale ang makukuha mong reward, boss, ay USD. Filang USD filang, walang Ronin na makukuha. Pero malaking fee siya. Nasa 300. Makikita nyo yung boss sa analytic. Yun na nga, nakita natin sa analytic. So, thank you, sir, sa info, Sir Jomel. Salamat po sa info. Thank you so much, sir. Okay, ito naman si _break board PH. Boss, thank you po sa mga word and wisdom nyo. Nakaka-inspire. Thank you so much din sa'yo, sir. Shout out po sa inyo. Sir Instinct, shout out ulit sa'yo. Naging ritual ko na
panonood ko ng video mo, sir. Thank you so much sa inyo. Shoutout po ulit. Nick Arthur Tan 3958. Daily routine ko, sir, na mapanood yung video nyo. Thank you so much sa iyo, sir. Shoutout, Sir Nick. Met Jobo, shoutout, boss. KGB, shoutout po sa inyo ulit. Thank you so much, sir. Okay, agree ako, boss, sa'yo. Nag-try ako ng beef at cabbage everyday. OMAD, one day a meal. Di ako nagugutom at mas maraming energy. Umiwas na ako sa sugar at carb. Shoutout. By the way, guys, dito sa pang 94, nakwento ko na nag-carnivore diet ako. Bakit ako nag-carnivore diet? Medyo kakaiba kasi yung mga nararamdaman ko. Kasi ganito po yun. Since 2009 pa lang, di ba, nag-online business na ako. So, ang daily routine talaga ng tulog ko baliktad. Dumarating sa time na ang tulog ako sa umaga, parang call center. Tapos minsan, nung nagpo-forex na ako, naiiba-iba. Kasi minsan, pag may galawang malaki sa trading, yung patulog ka na, kailangan mong gising ka. Ganun ka-stressful, guys, ang trading. Lalo na nung kasagsagan nung nag-i-start pa lang ako. 2016, forex trading. Kaya ngayon dito sa crypto, hindi ako nag-futures trading. Ayoko mag-hold lang talaga ako. Kasi medyo volatile kasi ang galawan sa crypto. So, by the way, mabalik tayo. Ang daily routine ko talaga ng tulog iba-iba. Kaya nung nagpa-consult ako para maayos yung tulog ko, ang finding sa akin anxiety, guys. Kaya tapos ang nangyayari sa akin nun, nalalagas yung buhok ko. Hindi naman ganun kalagas. Kasi wala naman tayong panot or ano. Pero nararamdaman ko na parang dating semi-kulot ako, nag-straight yung buhok ko, numipis yung hibla niya. Hindi naman napapanot, pero yung, parang nag-iba siguro ng hormone o ano. Tapos, yun nga, may spine problem, mga ganun. Laging masakit yung ulo, laging mataas yung cholesterol ko, triglyceride, uric acid, creatinine. Sabi ko, hala, tapos healthy yung diet ko, salmon, prutas, gulay, ganun. Tapos isda, bihira mag-isda pero kadalasan prutas, gulay, halos ayaw ko kumain ng karne, bihira. Pero grabe yung pag nagpa-test ako, grabe yung tataas ng cholesterol ko. Tapos ilang taon na akong nagme-maintain ng cholesterol at saka triglyceride, tapos mataas pa yung creatinine ko. Maintain lang siya, tapos pag parang 2 months, 3 months, pag okay, di mga lilipas na naman ng mga 2 months. Tapos na naman, mataas na naman siya. Sabi ko, ano nangyayari? So, napunta ako doon sa yung vegetarian, kasi dati nagbe-vegetarian nga ako. Then napanood ko sa YouTube, ang daming nagbe-vegetarian na nagkakasakit. So nag-switch sila sa ketogenic diet ba 'yun? Keto diet. Yung keto diet kasi combination ng low carbs yun at saka ng fats and protein. So tapos yun nga, walang sugar. Pero marami nagki-keto na napunta naman sa carnivore diet. So parang sa Pilipinas hindi pa ganun kadami nagka-carnivore diet. Parang isa ako ata sa nauna na nagsumubok dito ng carnivore. Yun nga, nagtry ako. Talagang nung una medyo mahirap kasi pagkain mo, iba kasi ang na-inject sa atin ng mga doktor, 'di ba? Na cholesterol 'yan, delikado 'yan, masasama 'yan, machuchugi ka diyan, atakihin ka sa puso, etc. Pero guys, siguro mga 3 months, 3 weeks or 3 weeks to 1 month ko inaral yung carnivore. Punood lang ako nanood sa YouTube, inaral ko sino-sino ba mga influencer nandun, mga doktor, mga history nila, kung ilang taon na sila nagka-carnivore. So nung nag-try na ako, kasi lagi yung sa palarunan, lagi ako nasa hospital. Siyempre, kahit pa paano, may pambayad naman tayo. Pero, ayoko kasi na lagi ako may maintenance. So, inalam ko kung bakit, anong dahilan. Di, nag-carnivore ako. Nung nag-carnivore, nung una, siyempre, may parang transition from yung body mo, may sugar, tapos biglang wala. Mga 2 weeks siguro, masakit sa ulo. Pero, hindi naman ganun kasakit na sobrang sakit. Parang minsan kasi syempre nawalan ka ng sugar sa katawan kasi puro lang fats and fats and protein. Itlog, 3 itlog, tas isang steak. Tas minsan isang beses lang ako yun, umad, one day a meal. After 2 months is talagang strict yun. Pwede rin nagsasalmon din ako minsan. Tapos
ano siya, yung tubig lalagyan ng lalagyan ng salt para sa electrolytes. So 2 months ko siyang ginawa, guys. Ayun, nung ang tumaas lang sa akin cholesterol kasi normal 'yun. Yung triglyceride ko bumaba. Tapos yung creatinine ko na dati laging mataas, bumaba. Eh, di ba, pinagbabawal yun pag may kidney failure ka kasi or may kidney problem ka, bawal daw mag-protein kasi mahirapan yung kidney mo, tataas yung creatinine mo. Pero baliktad, guys, nung nag-carnivore ako, mas bumaba yung creatinine ko. Ngayon, normal na ako. Normal na. So, ang laking tulong sa akin ng carnivore. Ulitin ko, guys, hindi to financial advice or I mean, health advice na kung nangyari sa akin, mangyari din sa inyo. Aralin nyo muna, bahala kayo. Siyempre, katawan nyo yan. Nakwento ko lang yung ginawa ko before. Okay to one day a meal. Mas okay nga yan. Kung mapapansin nyo, kaya ako napunta sa carnivore kasi mapapaisip ka, bakit nung unang panahon ang haba ng buhay ng tao? Doon nga sa mga pader, 'di ba? Yung mga nakitang pader na ano ba tawag yung bangkaw ba tawag doon? Yung hinahunt yung mga hayop, kinakain ng mga tao dati noong unang panahon, mga hayop Wala naman nakalagay doon na sa pader na drawing na na nagtatanim sila ng alam mo yun, nagtatanim ng carrots, nagtatanim ng cabbage o kung ano man. Wala namang ganun. So, mas mahaba pa buhay ng mga tao dati. Kaya, nung nag-carnivore ako, ang ganda talaga niya, maganda. Siguro baka sa mga susunod na buwan or mga taon, magka-carnivore ulit ako. Pag, siguro pag emergency, yung may kailangan akong gamutin sa katawan ko. Ang ganda niya, guys, para sa akin, So, kung may kayo, search nyo din yan. Medyo pricey lang kasi yung carnivore, pero bumibili ako sa SNR, dapat grass-fed yung gagamitin na yung beef grass-fed, hindi siya yung kumakain ng corn, dapat grass-fed. Tapos lulutuin mo siya sa butter na na pasteurized, yung Arla at saka Kirkland na butter, doon lang niluluto. Tapos mabilis lang, tapos yun, ka na ulit. Tapos nawala yung anxiety ko, naayos yung sleep pattern ko, ganun. Ang dami niyang napagaling sa akin. Kaya highly recommended ko yung carnivore. Pero syempre aralin niyo muna yan kasi sa prices siguro mga at least 1,000 pesos a day yung budget ko, minsan 700 kasi mahal yung steak Pero pag bumili ka naman ng isang steak sa SNR, siguro mga 4 na cut na yon, mga 1 plus. Pero kumbaga makadalawa ka sa isang araw, okay na din. So, lalo na kung obese ka, yung mataba, ang galing niya, sobrang, ang laking tulong niya para sa weight loss. Okay, shout out kay Beat Jack. Ito ang sabi niya, present sir. First, present, always sir. Thank you so much, shout out po sa iyo. Beat Jake. Si Sir Xavier Stelo, present Lodge. Yan, laging present itong mga ating mga subscriber. Ayan, sabi niya, present ulit, nag-change daw yung name. Bitgate po yung basa. Thank you so much, sir, ulit. Shoutout po sa iyo. Sir Jepoy, B6913. Pa-shoutout po, sir. Shoutout po, Sir Jepoy. One Piece Highlights, 999. Tinapos ko po. Tapos na ata tayo. Ayun, yun lang yung mga comment natin, guys. And umaba na naman ang video natin. Napunta na naman tayo sa health. Ano ba yan? Bahala na kayo kung may mamasta kung ano mga na sinasabi ko dito na nangyari sa buhay ko, kwento ko lang. Kung ayaw nyo, hindi okay lang din naman. Kung accept nyo, okay lang din naman. Basta mekos-mekos lang tayo dito mga lods. Basta good vibes lang and yun nga, kinumpute natin ang ating mga oras ng buhay natin. Pasensya na, medyo nauwi na naman tayo sa mga ganong kwentuhan. And ayun, check natin yung mga mangyayari sa, kung saan ko ito ilalagay. Tingnan ko kung mabibili ako ng ron. Mamaya may mga check ako mga wallet kung paano ko siya imemekos-mekos. Saan na ba tayo? Yung mga umangat ngayon sa crypto bubbles, makikita nyo dyan. Ayan, CXN. Ano to parang domain. Zero, laki ng binagsak. Pag mga ganito kasi, ako kasi pag ayaw ko, psychological siguro. Pag nakakita ko ng ganyan na pula, dyan ako nang gigigil bumili. Parang gano'n na ako na bumili. Siguro, ganun, hindi ko sinasabing whales ako, pero ganun kasi yung mga whales na pag may mga ganyan, opportunity to buy kasi yan. So, ayun na. Yun lang mga kwentuhan natin, guys. And thank you so much sa inyo. At today is February 6. Parang kailan lang. January ngayon, February, sunod March na, mga summer na.
So, ayun. Thank you so much again sa inyo and see you again tomorrow. Bye-bye guys.